Ang matinding liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay halos bumulag kay Ligaya Gaya Reyes habang ang kanyang mga mata ay nagpupumilit umayon sa ningning ng opisina. Nasa gitna siya ng isang penthouse sa Makati, isang kaharian ng salamin at bakal na tila dinisenyo upang ipaalam sa mundo ang kapangyarihan ng mga naninirahan dito. Ang mga pader ay napapalamutian ng sining na tanging sa mga aklat niya lamang nakita. Ang mga istante ay umaapaw sa mga libro na ang pamagat ay banyaga sa kanyang pandinig. At ang bawat piraso ng muebles ay sumisigaw ng hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Para kay Gaya na ilang oras pa lamang nagtatrabaho bilang pansamantalang kasambahay, ang lugar ay parang isang museo na pinapasukan ng hangin na may amoy ng pera at ambisyon. Subalit, hindi ang karangyaan ng paligid ang nagbigay sa kanya ng matinding pangingilabot. Hindi kalayuan sa kanya, isang napakalaking mesang kahoy, makinis at makintab, ang nagtatampok ng isang eksena na tila nagmula sa pinakamababang uri ng pelikulang aksyon na may tema ng mafia. Nakasala ang daan-daang gold bars o ginto, ang klase na nakikita lang niya sa mga pelikulang Hollywood, kasama ng mga tumpok-tumpok na dolyar at libu-libong piso na nakatali ng goma. Bawat banderol ay may selyo ng bangko. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang mga malalaking diamante na marahil ay kasinlaki ng kanyang hinlalaki na nakakalat sa ibabaw ng pera. Ang lahat ng ito ay nagniningning sa ilalim ng ilaw na tila nagpapahiwatig ng isang malaking, nakakatakot na misteryo. Sa tapat niya ay nakatayo si Aurelio Leo de la Cruz, ang 30 taong gulang na tagapagmana ng De La Cruz Empire. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at pagtitiwala sa sarili. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila sinusuri ang bawat reaksyon ni Gaya. Mula sa kanyang tindig, kumpiyansa ang lalaki, isang halo ng galing sa negosyo at pagiging sanay sa karangyaan. Subalit, para kay Gaya, ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin, lalo na matapos niyang tapusin ang kanyang makapangyarihang talumpati. Ligaya Reyes, nagsalita si Leo, ang kanyang tinig ay malalim at may awtoridad. Sa loob ng 30 taon ng aking buhay, natututunan ko na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang magbigay ng tunay na kaligayahan. At ako, Ligaya, ay may kakayahang iyan. May kakayahan akong gawin kang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Huminto siya sandali. Ang kanyang tingin ay matalim na binalik sa mga gintong nakalatag. At narito, lahat ng ito ay para sa iyo. Manatili ka sa aking tabi. Ang mga salitang manatili ka sa aking tabi ay tila naglaro sa isip ni Gaya, ngunit ang konteksto ay lalong nagpakaba sa kanya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, na halos lumabas sa kanyang ribcage. Ang kanyang isip ay naglalayag sa libu-libong posibilidad. Lahat ng ito ay masama. Ang kanyang pamilya ay baon sa utang dahil sa kapabayaan ng kanyang tiyuhin. Kamakailan lamang, ang kanyang tiyuhin ay nakipag-ugnayan sa isang tao na may masamang reputasyon at ang kanilang utang ay lumubo ng husto. Hindi kaya ito ang bayad? O baka isang banta? Ang mga mayayaman ay may kakaibang paraan ng pagpaparamdam ng kanilang kapangyarihan. Baka gusto lang niyang bilhin siya para sa isang bagay na iligal? Pasensya na po si Sir. Hirap na hirap siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang malinis na uniforme ng kasambahay ay tila biglang nakaramdam ng dumi sa gitna ng karangyaan. Pero ano po ang lahat ng ito? Wala po akong alam dito. Hindi po ako sangkot sa kahit anong transaksyon. Wala po akong utang na ganito kalaki. Inilabas niya ang kanyang pitaka at ibinigay ang 3 pirasong 20 piso
na nasa loob nito. Ito lang po ang meron ako. Pupakiusap, kung may utang man po ang tiyuhin ko, pwede po akong magbayad ng hulugan. Pupangako po, magtatrabaho ako ng husto. Ngunit sa gitna ng matinding takot at pagkabahala ni Gaya, may isang nakatagong figura ang nagmamasid mula sa likod ng malaking pintuan. Si Don Mateo, Tiyo Matoy Salazar, ang 70 taong gulang na tiyuhin ni Leo, ay may lundo sa likod, ngunit ang kanyang mga mata ay naningkit sa tuwa, tila nanonood ng isang nakakatawang komedya. Siya ang nagbigay ng payo kay Leo na ipakita ang kanyang kakayahan upang makamit ang pag-ibig. At ngayon, ang kanyang pamangkin ay nagpapakita ng isang pagtatanghal na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang isang tawa ay halos lumabas mula sa kanyang bibig, ngunit pinigilan niya, naghihintay ng tamang sandali. Ang mukha ni Leo, na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa, ay biglang nanigas. Ang mga mata niya ay nagdilim, at ang pulang suit niya ay tila mas lalong nag-alab sa galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Ang kanyang pinaghandaang proposisyon na ginamitan ng buong kapangyarihan ng kanyang kayamanan ay nauwi sa isang malaking kabiguan. Mas masakit pa, iniisip ni Gaya na siya ay isang kolektor ng utang o isang kriminal. Ang kanyang ego ay lubhang nasaktan. Ano? Bulalas ni Leo, ang kanyang tinig ay dumagundong sa silid. Utang? Transaksyon? Sa tingin mo ba ako ay isang kriminal na nangongolekta ng utang? Hindi ko maintindihan. Hindi mo ba nakikita ang lahat ng ito? Lahat ng ito ay simbolo ng aking paghanga, ng aking intensyon. Napahawak siya sa kanyang sentido, tila hirap na hirap iproseso ang nangyari. Wala kang nakita kundi utang at krimen? Hindi ba malinaw ang aking pagtatangka na ipakita ang aking pagmamahal? Si Gaya ay lalong naguluhan. Pagmamahal? Sa ganitong paraan, sino ang baliw dito? Siya o ang mayaman na ito? Sir, pasensya na po, pero hindi ko po kayo maintindihan. Sabi niya, halos maiyak na. Hindi po ako sanay sa ganitong klaseng pagpapakita ng kahit ano. Kailangan ko lang po ng trabaho. May sakit po ang nanay ko at may utang po kami. Sumabog si Leo. Tama na! Lumabas ka! Lumabas ka na ngayon din. Hindi ka kailangan dito. Hindi ko kailangan ng isang taong hindi nakakaunawa sa aking tunay na halaga. Sumenyas siya sa pintuan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Umalis ka! Ngayon na! Bigla lumabas si Tiyo Matoy mula sa kanyang pinagtataguan na may ekspresyon ng pag-aalala na tila galing sa isang telenovela. Aurelio, ano bang pinagsasabi mo diyan? Bakit mo naman sisigawan ang pobreng dalaga? Baling niya kay Gaya, Hisha, pasensya ka na sa apo ko. Minsan, may sayad talaga sa ulo yan. Ang dami kasing pera, hindi alam kung paano gamitin ng maayos. Tila nagulat si Leo sa biglaang paglitaw ng tiyuhin, ngunit bago pa siya makapagsalita, patuloy na nag-arte si Tiyo Matoy. Hiya, huwag kang mag-alala. Ang apo kong ito, masyado lang talagang masugid. Baka naman, sadyang nagpapahirap ka lang sa kanya. Tama ba? Kumindat siya kay Gaya na lalong nagpalito sa dalaga. Kailangan lang talagang pagbigyan ang mga lalaking tulad niya. Hayaan mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. May iba pa akong trabaho na kailangan mong gawin at siguradong mas magaan sa pakiramdam mo. Bulong niya kay Leo, Apo, tingnan mo. Nagpapahirap lang yan, nagtitest lang. Gusto niya na ikaw ang maghabol. Ganyan talaga ang mga magagandang babae. Si Gaya, nagulong-gulo sa buong sitwasyon, ay hindi na nag-atubiling umalis. Ang banta ng pagiging kasangkot sa isang bagay na iligal o ang katotohanan na siya ay nasigawan at nainsulto ay sapat na upang siya ay tumakbo. Ang trabahong hindi pa nga nagsisimula ay natapos na. Isang malalim na paghinga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan nang makalabas siya sa air-conditioned na impyerno na yon. Hindi bali nang mawala ng trabaho, ang mahalaga ay nakaligtas siya
Sa isang sitwasyon na halos nagpabaliw sa kanya, ang init ng araw ng Manila ay sumalubong kay Gaya paglabas niya ng gusali. Ngunit ang init na iyon ay mas kaaya-aya kaysa sa malamig na karangyaan ng penthouse. Sumakay siya ng isang jeepney pabalik sa kanyang barangay. Sa Tondo, ang kanyang isip ay ligaw pa rin sa mga pangyayari. Pagdating sa kanilang eskinita, ang amoy ng luto mula sa mga bahay, ang ingay ng mga batang naglalaro, at ang usapan ng mga kapitbahay ay tila bumalik sa kanya ang realidad. Diretso siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Ate Rosa, isang masayahin at mapagbigay na babae na nagtitinda ng street food sa harap ng kanilang bahay. Ate Rosa, may sasabihin ako sa'yo, hindi ka maniniwala. Bulong ni Gaya, ang kanyang mukha ay namumutla pa rin. Umupo si Ate Rosa sa isang silya habang nagbabalat ng mga saging para sa turon. Ano yan, Gaya? Mukha kang nakakita ng multo. Balita ko, nakahanap ka na ng trabaho sa Makati ah? Bakit parang galing ka sa gera? Ikinuwento ni Gaya ang lahat, ang penthouse, ang mesa ng ginto at pera, ang proposisyon ni Leo at ang matinding pagkalito niya. Pati na rin ang paglitaw ni Tio Matoy. Ano? Ginto? Diamante? Anak ng pating. Bulalas ni Ate Rosa. Halos malaglag ang hawak na saging. Talaga bang may ganun ka-weird na mayaman? Baka naman, pinagtitripan ka lang o kaya may sayad talaga. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng usapan ay lumapit din. Si Aling Nena, ang tsimosa ng barangay, ay hindi nag-atubiling makinig. Gintong sinasabi mo? Baka naman pekeng ginto yan, Gaya. Sabi ni Aling Nena. Hindi Aling Nena, halata namang totoo at ang dami-dami. Pero ang sabi niya, para sa akin daw. Tapos nung sinabi kong wala akong alam, nagalit siya. Pinapaalis ako. Diyos ko po. Paliwanag ni Gaya, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nagtawanan ang mga tao, ngunit ang tawa nila ay may halong pagkamangha at pagkalito. Naku po, Gaya, baka naman nakatagpo ka ng isang baliw na mayaman. Salamat na lang at nakatakas ka. Sabi ni Mang Tonyo, ang karpintero. Para kay Gaya, ang pagtawa ng kanyang mga kapitbahay ay nakatulong upang maibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Isang araw na nagtrabaho at natapos sa isang nakakatawang, ngunit nakakatakot, na karanasan. Wala siyang pera na naiuwi, ngunit nakaligtas siya sa kung anong uri ng kaguluhan iyon. Nagpapasalamat siya sa Diyos na siya ay pinalayas. Ngunit sa isang banda, nagtatanong pa rin siya, sino ba talaga ang baliw? Ang lalaking nag-alay ng ginto para sa pagmamahal o siya na mas pinipili ang kapayapaan kaysa sa kayamanan na yon? Ang tanong na yon ay mananatili sa kanyang isipan hanggang sa susunod na mangyari ang hindi inaasahan. Ang sikat ng araw sa Tondo ay tila isang matalik na kaibigan na bumati kay Ligaya, naiiba sa nakakasilaw na liwanag ng chandelier na halos sumunog sa kanyang mga mata. Pagkababa ng jeepney, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng sariwang lutong kape at pandesal, ng usok mula sa inihaw na nagpapalusog sa hangin at ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa kalsada. Ito ang kanyang barangay, ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan ang bawat ingay ay musika at ang bawat mukha ay isang pamilya. Hindi ito ang palasyo ng salamin at bakal sa Makati, ngunit dito niya naramdaman ang tunay na kayamanan. Ang kanilang bahay, na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at semento, ay maliit ngunit puno ng pagmamahal. Sa loob, ang kanyang inang si Aling Nena, na may sakit sa puso, ay nakahiga sa banig. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit may ngiti pa rin sa labi nang makita si Gaya. Ang kanyang nakababatang mga kapatid, sina Junjun at Maymay, ay abala sa paglalaro ng patintero sa labas. Ang kanilang mga tinig ay nagbibigay buhay sa buong lugar. Subalit, ang larawan ng perpektong buhay sa barangay ay mayroong anino. Ang anino ng utang. Ang kanyang tiyuhin, si Mang Tonyo, ay lumabas-masok sa mga gulo
At ang pinakabago niyang transaksyon ay naglagay sa pamilya sa isang malaking panganib. Ang takdang araw ng pagbabayad ay papalapit na at si Gaya ang tanging pag-asa ng pamilya. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Gaya habang hinahaplos ang noo ng ina. Ayos lang anak, sagot ng ina. Ikaw ang mahalaga. Kumain ka na ba? Nakuha mo ba ang trabaho? Isang malungkot na ngiti ang isinukli ni Gaya. Hindi po, Nay. Hindi ko po nakuha. Ang weird po nang nangyari. Ikunuwento niya sa ina ang kabuuang kwento na siyang nagpatawa sa ina sa kabila ng sakit. Naku, anak. Maraming tao talaga sa mundo na may pera pero kulang sa isip. Mabuti na lang at nakalayo ka. Ngunit ang pagtawa ay hindi nagpapalit ng pera. Sa loob ng ilang araw, si Gaya ay muling nagpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Nag-apply siya bilang sales lady sa mall, katulong sa isang maliit na bahay sa Quezon City. At kahit bilang factory worker, ngunit ang lahat ay may kakulangan. O kaya naman ay hindi sapat ang sahod para tustusan ng kanilang pangangailangan at bayaran ang papalapit na utang. Ang bawat tanggihan ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit hindi siya sumuko. Para sa kanyang pamilya, kailangan niyang maging matatag. Samantala, sa Makati, si Aurelio Leo de la Cruz ay nananatiling nababalisa. Ang kanyang penthouse ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay maingay sa tanong, bakit? Bakit hindi gumana ang kanyang proposisyon? Walang babae ang kailanman ay tumanggi sa gayong karangyaan. May kung anong kakaiba kay Ligaya Reyes. May isang bagay sa kanya na hindi nabibili ng pera. At iyon ang nagpa-interest kay Leo. Tiyo Matoy, sambit ni Leo habang nakaupo sa isang napakalaking leather chair. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw ng syudad. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya tinanggap? Bakit ang tanging nakita niya ay utang at krimen? Hindi ba malinaw ang aking intensyon? Si Tiyo Matoy, na nakaupo sa tapat niya at nagbabasa ng isang lumang comics, ay ngumiti ng mapanlinlang. Aurelio, apo ko, iyan ang mali mo. Hindi ka gumamit ng tamang estratehiya. Ang mga babae, lalo na ang mga Pilipina, ay hindi agad-agad nabibighani ng ginto at diamante. Ang puso ng babae ay hindi isang bangko, apo. Hindi mo ito pwedeng bayaran. Kung ganoon, ano ang kailangan ko? Tanong ni Leo, mukhang walang alam. Kailangan mo ng diskarte, apo. Sabi ni Tiyo Matoy at ipinikit ang kanyang comics. Kailangan mo ng harana. Alam mo ba yan? Ang mga awit sa ilalim ng bintana. Kailangan mo ng mga regalo, hindi iyong basta-basta. Mga regalo na may kabuluhan. Kailangan mo ng pasensya. Kailangan mong ipakita na ikaw ay totoo. Hindi lamang isang bulsa na puno ng pera. Tiningnan ni Leo ang tiyuhin. Ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Harana? Awit sa ilalim ng bintana? Mga regalo na may kabuluhan? Pasensya? Mayroon siyang lahat ng yon sa kanyang sariling paraan. At doon nagsimula ang mga serye ng pagtatangka ni Leo na sundin ang payo ni Tiyo Matoy sa sarili niyang bersyon. Kinabukasan, isang napakalaking jeepney ang dumating sa eskinita ni Gaya. Hindi ito ordinaryong jeepney. Ang buong katawan nito ay kulay ginto. Ang mga upuan ay gawa sa mamahaling velvet. At ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga diamante. Sa harap nito ay may banner na nakasulat, para kay Ligaya, ang ginintuang dilag ng aking puso. Si Gaya at ang kanyang mga kapitbahay ay nagulantang. Diyos ko po, Gaya, ano na naman ito? Bulalas ni Ate Rosa, ang kanyang bibig ay nakanganga. Baka naman gustong bilhin ang barangay natin, sabi ni Mang Tonyo. Si Gaya ay namutla. Hindi. Sigurado akong may koneksyon ito sa utang namin. Gusto lang niya akong takutin. Sinubukan niyang ipagtabuyan ng jeepney. Ngunit paano niya ipagtabuyan ang isang sasakyang kasing laki ng isang bahay? Hindi pa natapos ang pagtataka. Pagkatapos ng jeepney, dumating naman ang isang karabao. Hindi ordinaryong karabao.
Ang buong karabaw ay gawa sa purong ginto. Ang mga sungay nito ay may inukit na mga diamante. Ang banner ay nakasulat, "Para kay Ligaya, ang aking gintong karabaw na magsasaka sa ating pag-ibig." Nagulantang ang buong barangay. "Gaya, hindi ko na maintindihan. Ano bang nangyayari?" Sigaw ng kanyang ina na sumilip sa bintana. "Baka naman mayaman na naman ang nagpapatawa sa atin," sabi ni Aling Nena, na pinipiga ang mga pisngi ng gintong karabaw upang tingnan kung totoo. Si Gaya ay galit na. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba na ginugulo niya ang buhay ko? Gusto niya akong bilhin. Gusto niyang bayaran ang utang namin para mapasunod niya ako." Sinubukan niyang ibenta ang gintong karabaw sa mga kapitbahay. Ngunit sino ang bibili ng gintong karabaw? Ang pinakaabsurdo sa lahat ay nang dumating ang isang sari-sari store, isang buong tindahan na puno ng mga produkto na hindi kailangan ng sinuman. Mayroong mga imported na tsokolate mula Belgium, mga caviar mula sa Russia, mga shampoo na gawa sa ginto, at iba pang mga produkto na tanging sa mga high-end grocery lamang makikita. Ang banner ay nakasulat, "Para kay Ligaya, ang tindahan ng pag-ibig na puno ng lahat ng iyong kailangan." Ang barangay ay nahati sa dalawang pangkat, ang mga natatakot na may masamang mangyayari at ang mga natatawa sa kalokohan ng mayamang lalaki. "Gaya, ano ba talagang gusto ng lalaking iyon?" Tanong ni Ate Rosa. "Hindi ba dapat ay nagagalit ka sa kanya?" "Hindi ko alam, Ate Rosa," sagot ni Gaya na naiiyak na. "Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang tanungin kung anong problema niya. Hindi ko maintindihan." Sa desperasyon, sinubukan ni Gaya na ibalik ang lahat ng mga regalo, ngunit walang kumuha. Naisip niyang ibenta ang mga tsokolate at shampoo na may ginto upang makalikom ng pera para sa utang ng tiyuhin, ngunit ang mga kapitbahay ay natatakot na bilhin ang mga ito. Ang tanging nakukuha niya ay ang panunuya ng iba pang mga tao. "Naku Gaya, ang swerte mo naman, ang dami mong mayaman na nagmamahal sa'yo," sabi ni Aling Nena na may halong inggit. Bumalik si Leo kay Tio Matoy. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya. "Tio Matoy, hindi pa rin gumana. Sinunod ko ang sinabi mo. Binigay ko ang mga regalo na may kabuluhan. Hindi ko na maintindihan." Natawa si Tio Matoy. "Apo, may mali ka lang sa interpretasyon. Ang ibig kong sabihin, maliliit na regalo na may kabuluhan. Hindi mga ginintuang karabaw. Sino ang magpapastol niyan? Pero sinabi mong mayaman ako. Kaya ko silang bilhin. Hindi mo binibili ang puso ng tao, Apo. Kusait siyang ibinibigay." Paliwanag ni Tio Matoy na may halong seryosong tono. "Hayaan mo. May isa pa akong diskarte. Kailangan mo lang siyang mailapit sa'yo, ngunit hindi bilang isang ginintuang babae. Kailangan niyang maging bahagi ng iyong buhay, ngunit sa ibang paraan." Kinabukasan, isang kakaibang tawag ang natanggap ni Gaya. Si Tio Matoy. "Hija, si Tio Matoy ito," sabi ng matandang lalaki. "Pasensya ka na ulit sa apo ko. May sira talaga sa ulo yan. Pero meron akong trabaho para sa'yo. Hindi ito tulad ng dati. Kailangan ko ng personal na assistant. Matanda na ako, Hija, at kailangan ko ng katuwang sa pag-aasikaso ng aking mga personal na gawain. Papayag ka ba?" Nagulat si Gaya. "Po? Ako po? Pero hindi po ba ako pinalayas ng apo ninyo?" "Aba, huwag mo nang pansinin ang apo ko. Ako ang magpapasasahod sa'yo." At higit sa lahat, bumulong si Tio Matoy. "Alam kong may utang ang tiyuhin mo, Hija. Kung magtatrabaho ka para sa akin, baka matulungan kitang alamin kung paano nyo malulusutan ang problemang yan. May mga koneksyon ako." Nag-alinlangan si Gaya. Ang ideya na bumalik sa impyernong yon ay nakakatakot. Ngunit ang salitang utang at koneksyon ay sapat na upang siya ay mag-isip. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ng tulong. At least si Tio Matoy ay tila mas may pakiramdam kaysa sa kanyang apo. "Sige po, Tio Matoy,
Sa huli ay pumayag siya. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba, ngunit may halong pag-asa. Kailan po ako magsisimula? Bukas na bukas din, Hija. Susunduin kita, sabi ni Tio Matoy at binaba ang telepono na may isang lihim na ngiti sa labi. Hindi alam ni Gaya na ang trabaho niya bilang personal na assistant ni Tio Matoy ay isa lamang balat kayo. Isang balat kayo upang muling paglapitin ang dalawang mundo na hindi inaasahang magtatagpo. Ang kanyang gintong tadhana ay nagsisimula pa lamang at ang mga hamon ay mas magiging kakaiba kaysa sa kanyang inaasahan. Ang buhay sa penthouse ng De La Cruz ay tila isang bagong planeta para kay Ligaya. Hindi ito ang magulo at maingay na mundong kanyang nakasanayan, kung saan ang bawat sulok ay may kwento at bawat tao ay isang kapitbahay. Dito, ang bawat ingay ay tila sinadya. Ang mga pader ay makinis at walang bahid, at ang mga tao ay gumagalaw ng may tiyak na galaw, halos walang tinig. Hija, nandito ka na pala. Bati ni Tio Matoy na nakaupo sa isang napakalaking revolving chair, abala sa panonood ng isang K-drama sa isang malapad na flat-screen TV. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa screen at paminsan-minsan ay humahalakhak siya ng mag-isa. Mabuti, meron akong kaunting tulong. Gusto mo ba ng gimbap? Bagong delivery iyan mula sa authentic na Korean restaurant. Napangiti si Gaya. Si Tio Matoy, sa kabila ng pagiging tiyuhin ng isang bilyonaryo, ay may kakaibang pagkatao. Maliban sa K-drama at chess, wala siyang masyadong ginagawa. Ang kanyang pagpapatulong ay madalas na nangangahulugan ng pag-utos kay Gaya na magtimpla ng kape, magbasa ng mga headline ng dyaryo para sa kanya, o minsan magkomento sa kanyang favorite na K-drama opa. Para kay Gaya, ang trabaho ay isang misteryo. Walang masyadong ginagawa, pero may sweldo. Ang tanging malaking bahagi ng kanyang trabaho ay ang pananatili sa penthouse, na madalas ay naglalagay sa kanya sa mga hindi inaasahang pagtatagpo kay Leo. Opo, Tio, sagot ni Gaya, habang nag-iisip kung paano niya sasabihin na kailangan niyang bisitahin ang kanyang ina sa barangay. Tio, pwede po ba akong umuwi mamaya ng maaga? May sakit po kasi si nanay. Ngumiti si Tio Matoy. Ay, oo naman, Hija. Walang problema iyan. Ang pamilya ang una. Sige, sige. Pagkatapos nito, dalhin mo sa akin ang aking chessboard. Kailangan kong sanayin ang aking mga galaw. At baka makita mo ang apo ko, si Aurelio. Pakisabi sa kanya na mayroon siyang mahalagang pagpupulong sa akin mamaya. Si Gaya ay tumango at lumakad patungo sa opisina ni Leo upang ipaalam ang mensahe. Sa bawat paghakbang, laging may kaba sa kanyang dibdib. Kahit na tinanggap niya ang trabaho, hindi pa rin siya sanay sa presensya ni Leo, na tila isang naglalakad na anino ng kanyang mga problema. Nang makarating siya sa pintuan ng opisina ni Leo, nakita niyang bukas ito. Nakaupo si Leo sa kanyang mesa, nakatingin sa isang laptop, at sa gilid niya ay isang executive assistant na abala sa pagkuha ng mga tala. Napakakinis ng kanyang buhok at ang kanyang sando ay mukhang mas mahal pa kaysa sa buong wardrobe. Apo, sopado ako, ni Gaya. Sir Leo, sabi po ni Tio Matoy, may mahalaga po kayong pagpupulong sa kanya mamaya. Sabi ni Gaya na may kaunting pag-aalangan. Tumingala si Leo at ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita si Gaya. Reyes, sabi niya, na tila nagulat pa rin na naroroon siya. Salamat, sabihin mo kay Tio Matoy na susunod ako. Sumulyap siya sa assistant niya at nagpatuloy sa kanyang trabaho na parang wala si Gaya doon. Para kay Gaya, ang bawat araw ay puno ng mga ganitong banggaan. Sa kusina, habang nagtitimpla siya ng kape para kay Tio Matoy, minsan ay biglang lilitaw si Leo na naghahanap ng isang mamahaling energy drink. Sa gym, habang nililinis ni Gaya ang mga kagamitan, si Leo naman ay nagbubuhat ng mga bakal. Ang kanyang mga kalamnan ay tila sumasayaw sa ilalim ng kanyang balat. Isang hapon,
Habang naghahanda si Gaia na umuwi, lumapit sa kanya si Leo. Reyes, sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig pa rin. Mayroon akong importanteng dinner meeting mamaya. Gusto mo bang sumama? Ang restaurant ay napakaganda at meron silang mga pagkain na hindi mo pa natitikman. Para kay Leo, ito ay isang imbitasyon, isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mundo. Para kay Gaia, ito ay isang hamon. Salamat po, Sir Leo, sabi ni Gaia, pero meron na po akong lakad. Saka, mas gusto ko po ang adobo o sinigang o kaya po street food. Nagulat si Leo. Adobo? Sinigang? Street food? Tanong niya na tila hindi pamilyar sa mga salitang yon. Hindi ba yan ang mga pagkain na mura? Masarap po, Sir Leo. At saka, doon po ako kumakain sa barangay namin. Mas masarap po doon kaysa sa mamahaling restaurant. Sabi ni Gaia na may kaunting pagmamalaki. Ngumiti si Leo na parang naiintindihan niya ang gusto ni Gaia. Kung ganoon, sabi niya, siguro ay kailangan kong matuto tungkol sa masarap na street food mo. Paano naman ang golf? Naranasan mo na bang maglaro ng golf? Pinigilan ni Gaia ang pagtawa. Hindi po, Sir Leo, pero marunong po akong maglaro ng patintero at tumbang preso. Gusto niyo po bang subukan? Walang imik si Leo. Mukhang hindi niya maintindihan ang mga laro na sinabi ni Gaia. Ang banggaan ng kanilang mga mundo ay hindi lamang sa kayamanan at kahirapan, kundi pati na rin sa kultura, panlasa, at karanasan. Nakita ni Tio Matoy ang patuloy na pag-aalangan ni Leo at ang pagtanggi ni Gaia sa kanyang mga imbitasyon. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Kaya naman, isang araw, inimbitahan niya si Gaia at Leo sa kanyang opisina. Mga apo, sabi ni Tio Matoy na nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanilang dalawa. Mayroon akong isang mahalagang proyekto para sa inyo. Alam niyo ba ang charity project ng pamilya De La Cruz sa Tondo? Nagulat si Leo. Ang proyekto po sa Tondo? Iyon po ba yung nagbibigay tayo ng bigas at dilata minsan sa isang taon? Higit pa doon na po. Sabi ni Tio Matoy, kailangan natin ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kailangan natin ng mga programa para sa mga bata, para sa mga ina, para sa livelihood. At kayo? Itinuro niya si Leo at Gaia, ang magiging pinuno ng proyektong ito. Kailangan niyo ng exposure sa tunay na mundo. Nanlaki ang mga mata ni Gaia. Tondo. Iyon ang kanyang mundo. Nagsimula ang proyekto kinabukasan. Sa unang araw, si Leo ay dumating sa Tondo na nakasuot ng mamahaling polo shirt, designer jeans, at sapatos na kumikinang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya sa amoy ng lugar, sa init at sa dami ng tao. Nandoon siya para sa isang proyekto, ngunit tila hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan sa mga tao. Sir Leo, kailangan po nating kausapin ang mga leader ng komunidad, sabi ni Gaia, na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts at ang kanyang buhok ay nakatali. At kailangan po nating magplano para sa mga activities para sa mga bata. Si Leo ay tumango, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid na parang naghahanap ng isang malinis na lugar na uupuan. Nang makita siya ng mga bata, nagsimula silang magtakbuhan at ang ilan ay humawak sa kanyang sapatos. Nagulat si Leo at mabilis na umurong. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngunit si Gaia, iba, kaagad siyang lumapit sa mga bata, ngumiti at nagsimulang makipaglaro sa kanila. Itinuro niya kay Leo kung paano magpakalat ng mga coloring book at mga lapis. Ipinaliwanag niya kung paano mag-organisa ng isang maliit na storytelling session para sa mga bata. Pinakita niya kung paano makipag-usap sa mga matatanda na may respeto at pag-unawa. Nakita ni Leo kung paano kumikilos si Gaia. Walang takot,
Walang pag-aalinlangan, puno ng pagmamahal. Nakita niya kung paano siya nakikipagtawanan sa mga ina, kung paano siya nakikipag-usap sa mga teenager, at kung paano niya pinapayuhan ang mga matatanda. Si Gaia ay hindi lamang isang katulong o isang weird na babae na hindi naaakit sa pera. Siya ay isang tao na may malaking puso, may malalim na koneksyon sa kanyang komunidad, at may kakayahang magbigay ng tunay na tulong. Unti-unti, nagsimulang magbago si Leo. Sa halip na magreklamo sa init, nagsimula siyang magtanong tungkol sa buhay ng mga tao. Sa halip na umurong sa mga bata, nagsimula siyang magbigay ng mga candy at ngumiti. Hindi pa rin siya ganap na komportable, ngunit nakikita niya ang halaga ng bawat tawa, ng bawat pasasalamat. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na higit pa sa pagbibigay ng pera. Ang pakiramdam ng pagiging tunay na bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw sa tondo, si Leo at Gaia ay napagod. Ang kanilang mga damit ay basa sa pawis at ang kanilang mga mukha ay puno ng alikabok. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila bumalik sa penthouse ni Leo. "Gaia, gutom na ako," sabi ni Leo, na hindi na niya kinaya ang pagpapanggap na hindi siya apektado ng init at pagod. "Mayroon po akong alam na karenderya dito, Sir Leo," sabi ni Gaia na nakangiti. "Masarap po ang adobo nila at sinigang na baboy." Umupo sila sa isang maliit na karenderya, sa isang plastik na mesa. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay pumuno sa hangin, at ang ingay ng mga tao ay tila musika. Ito ay malayo sa mga formal na kainan na nakasanayan ni Leo. "Kaya mo bang kumain ng mga ito?" tanong ni Gaia habang iniaabot ang isang plato ng adobo at isang mangkok ng sinigang. Tumango si Leo at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, nakita ni Gaia ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagtataka patungo sa paghanga. "Masarap pala talaga," sabi ni Leo, na may kaunting pagtataka sa kanyang tinig. Habang kumakain sila, nagsimulang magkwento si Gaia tungkol sa kanyang buhay. Tungkol sa kanyang ina na may sakit, sa kanyang mga kapatid na may pangarap, sa kanyang tiyuhin na nagbibigay ng problema, at sa utang na nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Hindi siya nagreklamo, kundi nagbahagi ng kanyang mga pag-asa at takot. "Gusto kong matapos ang utang na yan, Sir Leo," sabi ni Gaia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Gusto kong makita ang nanay ko na gumaling at ang mga kapatid ko na magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko ang lahat." Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nagsalita si Leo tungkol sa pera. Hindi niya inalok na bayaran ng utang. Sa halip, nakinig lang siya. "Hindi madali ang buhay, Gaia," sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay malalim, pero nakikita ko ang iyong resilience, ang iyong tapang. Hindi iyan mabibili ng pera. Nagpatuloy sila sa pagkain at sa bawat subo, tila nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Si Leo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagsimulang makita ang mundo sa mata ni Gaia. At si Gaia, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita ang isang bahagi ni Leo na hindi nakabalot sa ginto at diamante. Ang isang tao na may kakayahang makinig, umunawa, at magbigay ng tunay na koneksyon. Sa ilalim ng malalim na gabi ng tondo, sa gitna ng ingay ng barangay, at amoy ng simpleng pagkain, nagsimulang magbago ang gintong tadhana ni Gaia at Leo. Hindi na ito tungkol sa pera o kayamanan, kundi tungkol sa paghahanap ng tunay na halaga sa bawat isa. Ang kanilang mga mundo ay nagbanggaan, at sa banggaang iyon, nagsimulang maghilom ang mga sugat at unti-unting lumitaw ang isang bagong pag-asa. Ang pagkain sa karenderiya ng gabing iyon ay nagbigay ng kakaibang ginhawa, hindi lang sa tiyan, kundi pati na rin sa puso. Para kay Gaia, tila nakita niya ang isang bahagi ni Leo na hindi nakabalot sa ginto at diamante. Para kay Leo, ang mga kwento ni Gaia ay nagpukaw ng isang damdamin na matagal nang natutulog.
ang pakiramdam ng koneksyon, ng pagiging bahagi ng isang bagay na tunay at walang pretensyon. Pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang kanilang dinamika. Hindi na ganoon kapormal ang kanilang pag-uusap. Mayroong kakaibang pag-unawa na lumitaw sa pagitan nila, tulad ng isang binhi na dahan-dahang sumisibol. Isang hapon, habang nag-aayos si Gaya ng mga aklat sa silid-aklatan ni Tio Matoy, na abala sa pag-scroll sa kanyang tablet. Lumapit si Leo. Ang kanyang balikat ay hindi na kasing tigas at ang kanyang mukha ay may kakaibang lambot. Gaya, simula ni Leo, ang kanyang tinig ay bahagyang nag-aalangan. Gusto kong mag-sorry sa lahat ng weird na nangyari noon. Nilingon siya ni Gaya na nakataas ang isang kilay. Anong weird, Sir Leo? Ang jeepney na may ginto? O ang Carabao na ginto? Napangiti ng bahagya si Leo, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Gaya mula sa kanya na walang halong kayabangan. Lahat iyon, lalo na ang unang araw mo rito. Bumuntong hininga siya. Naaalala mo ba ang araw na yon? Ang mga ginto? Napatawa si Gaya ng bahagya, ngunit agad itong pinigilan. Ang alaala ng araw na yon ay sariwa pa sa kanyang isip, kasama ang takot at pagkalito na naramdaman niya. Bakit po ba nangyari yon, Sir Leo? Akala ko ay nagbabanta kayo sa akin dahil sa utang ng tiyuhin ko. Naluha si Leo. Hindi talaga yun ang intensyon ko, Gaya. Wala akong alam sa utang mo. Ang totoo niyan, naisip ko lang na gusto kitang ma-impress. Nagulat si Gaya. Ma-impress? Sa ganoong paraan? Oo, sabi ni Leo. Ang kanyang mukha ay namula. Dahil ang tanging alam kong paraan upang ipakita ang paghanga ko sa isang babae ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng aking resources. Lalong kumunot ang noo ni Gaya. Paghanga, Sir Leo, akala ko ay gusto niyo lang akong gawing mistress o kung ano paman. Ang akala ko ay gusto niyo akong bayaran para sa kung anong masamang gawain. Hindi! Mabilis na sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ganon. Gusto kitang ligawan. Gusto kong makasama ka. Pero hindi ko alam kung paano. Ang tanging alam ko ay ang paraan ng pamilya ko, ang paraan ng negosyo. Ang akala ko ay ang pagpapakita ng yaman ang susi. Lalo na nang payuhan ako ni Tio Matoy na magpakita ng tunay na halaga. Akala ko ay iyon na yon. Naluha si Gaya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla at pagtawa na halos sumabog sa kanyang lalamunan. Ang taong ito, si Aurelio de la Cruz, isang bilyonaryo, ang tanging anak at tagapagmana ng isang imperyo, ay ganoon kawalang alam sa pag-ibig. Ang kanyang proposisyon na puno ng ginto at diamante ay isang ligaw? Sa wakas, hindi na niya napigilan. Isang malakas na tawa ang lumabas mula sa kanyang bibig na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nakuha nito ang pansin ni Tio Matoy, na tumingin sa kanila na may sulyap ng pagtataka at kasiyahan. Kaya pala, bulong ni Gaya sa pagitan ng pagtawa. Kaya pala ang lahat ng iyon. Sir Leo, sa lahat ng buhay ko, hindi ko inakalang makakakilala ako ng isang bilyonaryong ganoon ka-inosente. Namula si Leo mula sa tainga hanggang leeg. Inosente? Oo, inosente. Walang alam, sabi ni Gaya na punong-puno ng galak. Ang akala ko ay isang psychopath kayo na merong fetish sa ginto. Pero ang totoo, gusto niyo lang akong ligawan sa ganoong kaenggrandeng paraan. Sa mga sandaling iyon, ang galit at pagkalito na matagal nang namalagi sa puso ni Gaya ay naglaho. Pinalitan ito ng isang kakaibang pagmamahal, isang pagmamahal na puno ng pagtawa at pag-unawa. Sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas, sa ilalim ng kanyang kayamanan, si Leo ay isang tao na hindi pa rin nakakahanap ng kanyang sariling boses sa pag-ibig. At sa isang kakaibang paraan,
Ito ang nagparamdam sa kanya na mas malapit kay Leo kaysa kailanman. Simula noon, nagbago ang lahat. Ngayon, ang mga banggaan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng mga pagtawa. At hindi na si Tio Matoy ang nagbibigay ng payo kay Leo, kundi si Gaya. Kung gusto mong matuto kung paano mag-date ng normal, Sir Leo, sabi ni Gaya isang hapon, kailangan mong kalimutan ang mga mamahaling restaurant at mga private jet. Pero saan tayo pupunta? Tanong ni Leo, na tila nawawala. Kung mayroon kang mga hiling upuna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Sa Divisoria, sabi ni Gaya na may kasamang ngiti. O kaya sa Quiapo. Doon mo makikita ang tunay na buhay. At ganoon nga ang nangyari. Ang mga sumunod na linggo ay naging serye ng mga date ni Gaya. Ipinakilala niya si Leo sa kanyang mundo. Hindi bilang isang turistang mayaman, kundi bilang isang kaibigan. Dinala niya si Leo sa mga palengke, kung saan ang ingay ng mga nagtitinda at ang amoy ng sariwang isda at gulay ay bumalot sa kanila. Namili sila ng mga prutas, nakipagtawaran si Gaya sa mga tindera, at si Leo naman ay naglalakad sa tabi niya na may kakaibang pagtataka. Ang daming tao, Gaya, bulong ni Leo, na tila hindi pa rin sanay sa dami ng tao. Ganyan po talaga dito, Sir Leo, sabi ni Gaya na nakangiti. Mas masaya kapag maraming tao. Isang gabi, dinala niya si Leo sa isang street food stall na nagtitinda ng balut. Ngiting-ngiti ang tindera nang makita ang bagong kaibigan ni Gaya. Kaya mo ba? Tanong ni Gaya habang inaabot ang isang piraso ng balut na may suka. Nangunot ang noo ni Leo. Ano ito? Itlog? Itlog na may sisiw sa loob. Paliwanag ni Gaya na nagpipigil ng tawa. Masarap iyan, Sir Leo. Subukan mo. Sa una, nag-aalangan si Leo. Ngunit nang makita niya ang pag-asam sa mga mata ni Gaya at ang pagtawa ng mga tao sa paligid, isinubo niya ang balot. Ang kanyang reaksyon ay halo-halo. Pagtataka, pagkadismaya, at sa huli, isang bahagyang ngiti. Ito ang pinakakakaibang pagkain na natikman ko sa buhay ko, sabi niya. Dinala rin ni Gaya si Leo sa isang basketball court sa barangay, kung saan pinanood nila ang isang palaro. Ang init ng kompetisyon, ang hiyawan ng mga tao, at ang tunay na pagnanais na manalo ang nagpukaw sa isang bahagi ni Leo. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng laro. Walang mga referee na may mamahaling uniforme, walang malalaking stadium. Gaya bakit sila ganyan ka-passionate? Tanong ni Leo na tila hindi makapaniwala. Dahil po dito, Sir Leo, ang bawat laro ay buhay, sabi ni Gaya. Dito po namin nilalabas ang aming mga frustrations, ang aming mga pangarap. Sa mga fiesta, isinayaw ni Gaya si Leo sa gitna ng plaza. Sa una, napaka-awkward ni Leo. Ang kanyang mga galaw ay kasing tigas ng robot. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa tulong ng mga pagtawa at paghihikayat ni Gaya, unti-unti siyang lumuwag. Nagsimula siyang makita ang kagandahan ng mga tradisyon, ang kaligayahan ng mga tao, at ang pagmamahal na bumabalot sa bawat pagdiriwang, sa bawat karanasan. Natututunan ni Leo ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang halaga ng pagiging tunay, ng pagiging bahagi ng isang komunidad, at ng paghahanap ng kaligayahan sa mga simpleng bagay. Nagsimula siyang pahalagahan ng kultura at pamumuhay ni Gaya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagiging Leo ni Leo. Sa halip na magpadala ng mga gintong bagay, nagsimula siyang magbigay ng mga regalong may kahulugan. Isang araw, nalaman ni Gaya na ang kanyang lumang eskwelahan sa Tondo ay nakatanggap ng bagong mga libro at kagamitan. At ang pondo ay nagmula sa isang anonymous donor. Hindi niya sinabi kay Gaya, ngunit alam niya na si Leo ang nasa likod nito. Minsan, nakatanggap ang kanyang ina ng libreng gamot para sa buong buwan na may kasamang liham mula sa isang kaibigan. Alam ni Gaya na ito ay gawa ni Leo. Ang kanyang mga kilos ay hindi na para sa pagpapakitang gilas, kundi para sa tunay na pagmamalasakit. Sa lahat ng ito,
Si Tio Matoy ang tila tahimik na direktor sa likod ng entablado. Madalas siyang nakaupo sa kanyang upuan, nanonood ng K-drama, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid. "Apo," sabi niya kay Leo isang araw, "mukhang masaya ka ngayon. Ang iyong aura ay kumikinang. Dapat siguro ay ipasalubong mo sa akin ng isang authentic na kimchi mula sa Korea para sa aking puso." Napatawa si Leo. "Tio, masaya po ako dahil po kay Gaya." Nakangiti si Tio Matoy, ngunit hindi niya binibigyan ng direktang sagot ang kanyang apo. "Mabuti iyan, apo. Ang kaligayahan ay higit pa sa kayamanan. Tandaan mo iyan." Si Gaya at Leo ay nagsimulang maghinala. Sa bawat payo ni Tio Matoy na laging naglalagay sa kanila sa mga hindi inaasahang sitwasyon, sa bawat pagkakataon na sila ay magkasama, lalo nilang naiisip na mayroong mahiwagang kamay na nagtutulak sa kanila. Isang gabi, pagkatapos ng isang date sa night market, habang naglalakad sila pabalik sa penthouse, nag-usap sila. "Hindi mo ba napapansin, Sir Leo?" tanong ni Gaya. "Ang lahat ng nangyayari, mula sa pagpapatrabaho sa akin ni Tio Matoy hanggang sa proyekto sa Tondo, tila mayroong nagpaplano." Tumango si Leo. "Naisip ko rin yan, Gaya, at isa lang ang pwedeng gawin ng lahat ng ito." Nagkatinginan sila at sa mga mata nila, nakita nila ang parehong sagot. Si Don Mateo, Tio Matoy Salazar, ang kanilang tuso at mapagmahal na matchmaker. Ang kanyang mga payo na puno ng misteryo, ang kanyang pagmamatyag na puno ng pananabik, ang kanyang tila simpleng pamumuhay sa gitna ng kayamanan, lahat ay may isang layunin. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gaya. Ang akala ko ay nakatakas ako sa kanya, pero mukhang siya ang nagplano ng lahat. "Oo," sabi ni Leo, "at sa isang kakaibang paraan, nagpapasalamat ako sa kanya." Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Makati, sa gitna ng nagtataasang gusali, naramdaman ni Leo at Gaya ang isang koneksyon na higit pa sa kayamanan at karaniwan. Nagsisimula pa lamang ang kanilang gintong tadhana, at sa wakas, nauunawaan na nila ang tunay na halaga nito. Hindi sa ginto, kundi sa pagtawa, pag-unawa, at pag-ibig na walang katumbas na presyo. Ang susunod na kabanata ng kanilang kwento ay handa ng isulat na puno ng mga hamon, pag-ibig, at mga bagong aral na matututunan. Nagsimula ang lahat nang tila hindi sinasadya. Ang mga lihim na pagtatagpo ni Leo at Gaya sa mga palengke at Nalekensi, Karinderya. Ang mga dates na puno ng tawa at simpleng kaligayahan ay hindi na nanatiling lihim. May mga mata na nakakita, may mga labi na bumulong, at sa mundo ng mga mayayaman, ang mga lihim ay tila mga alikabok lamang na madaling liparin ng hangin. Isang gabi, habang dinadalo ni Leo ang isang gala event ng kanyang pamilya, isang marangyang pagtitipon ng mga piling tao sa isang hotel sa Bonifacio Global City, naging usap-usapan ang kanyang biglaang pagbabago. Hindi na siya ang dating Leo na nakanguso, palaging nakasimangot sa gitna ng mga tao. Ngayon, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na hindi dating nakikita. Nakausap niya sa telepono si Gaya habang nasa balkonahe. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pag-aalaga. Ngunit hindi niya alam na mula sa madilim na sulok ng bulwagan, may isang pares ng matalas na mata ang nakamasid sa kanya. Ito si Doña Sofia de la Cruz, ang kanyang pinsan at isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa kanilang angkan. Si Doña Sofia ay isang babaeng may matulis na dila at tumpak na pagtatasan ng halaga, ng pera, ng reputasyon, ng kapangyarihan. Para sa kanya, ang bawat tao ay may presyo at ang bawat desisyon ay dapat magbigay ng karagdagan sa yaman ng kanilang pamilya. Nakita niya ang kakaibang pagbabago kay Leo at hindi niya iyon nagustuhan. Kinaumagahan, isang nakakagulat na balita ang bumulaga sa mga tabloid at gossip column ng Manila. May larawan ni Leo na nakikipagtawanan kay Gaya sa isang street food stall. Ang caption,
Ang bilyonaryong tagapagmana na humaling sa karaniwang babae, isang bagong Cinderella ng Makati. Ang isa pa ay nagpakita ng larawan ni Gaia sa isang barangay fiesta. Kasama si Leo na awkward na sumasayaw sa tabi niya. Ang balita ay kumalat tulad ng apoy. Sa mundo ng De La Cruz, ito ay isang iskandalo. Agad na ipinatawag ni Doña Sofia si Leo sa kanyang opisina, isang kwarto na may dingding na salamin na nagbibigay tanaw sa buong syudad. Tila sinasalamin ang kanyang kapangyarihan. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mahogany desk. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Aurelio, simula ni Doña Sofia, ang kanyang tinig ay malamig at kontrolado. Ano itong mga naririnig at nakikita ko? Ang reputasyon ng ating pamilya ay nasa panganib. Doña Sofia, ano po ba ang inyong ibig sabihin? Tanong ni Leo, na pilit na pinanatiling kalmado. Ang babaeng iyon, ang Ligaya Reyes na yan, sabi ni Doña Sofia na nagbabasa ng isang tabloid na may larawan ni Gaia. Isang katulong. Mula sa tondo, ano ang iniisip mo? Hindi ka ba nag-iisip para sa kinabukasan ng ating imperyo? Si Gaia ay hindi lamang isang katulong, Doña Sofia. Siya ay isang matalino, masipag, at mabait na babae. Depensa ni Leo. At wala po siyang kinalaman sa ating imperyo. Mahal ko po siya. Napahalakhak si Doña Sofia, isang tunog na parang basag na salamin. Mahal. Aurelio, huwag kang magpakamangmang. Ang mga ganyang babae ay hinahabol ang pera. Ano sa tingin mo ang kanyang gusto? Ang iyong pangalan? Ang iyong yaman? Alam kong alam mo na ang mga ganyan ay umaasa lamang sa kanilang kagandahan upang umakyat sa hagdan ng buhay. Hindi ganoon si Gaia. Giit ni Leo. Tumaas na ang kanyang boses. Hindi siya tulad ng iniisip niyo. Kailangan mong putulin ang koneksyon sa kanya, Aurelio. Utos ni Doña Sofia. Mayroon kang nakatakdang kasal sa isang babaeng karapat-dapat sa iyong katayuan. Sa isang babaeng makakatulong sa ating negosyo. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan ng ating angkan para lamang sa isang kapritsyo. Hindi nagtagal, nakipagkita rin si Doña Sofia kay Gaia. Sa isang mamahaling kapehan sa Greenbelt, tinawagan niya si Gaia at inalok ng malaking halaga ng pera para iwanan si Leo. Huwag kang magkunwari binibini, sabi ni Doña Sofia habang itinutulak ang isang sobre na puno ng pera sa mesa. Alam kong may presyo ang lahat. Heto, sapat na ito upang mabuhay ka ng marangya sa iyong barangay sa loob ng ilang taon. Ang kapalit ay kalimutan mo si Aurelio. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa kanya. Ngunit nagkamali siya sa pagkilala kay Gaia. Kinuha ni Gaia ang sobre, hindi para tanggapin ang pera, kundi para itulak pabalik kay Doña Sofia. Doña Sofia, hindi po mabibili ng pera ang pagmamahal, at lalong hindi po mabibili ng pera ang dignidad ko. Hindi po ako katulad ng iniisip nyo. Talaga? O baka kulang pa? Hamon ni Doña Sofia, na pilit na pinipigilan ang galit. Tumayo si Gaia. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit matatag. Hindi po ito usapan ng halaga, Doña Sofia. Ito po ay usapan ng respeto. At kung hindi niyo po kayang respetuhin ang desisyon ni Leo at ang pagkatao ko, hindi po tayo magkakasundo. Umalis si Gaia. Iniwan si Doña Sofia na nakatulala. Hindi makapaniwala sa katapangan ng karaniwang babae na yon. Sa kabilang banda, ang balita ay nakarating din sa barangay ni Gaia. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay labis na nag-alala. Gaia, anak, totoo ba itong mga nababasa ko? Tanong ng kanyang nanay na may halong takot sa kanyang tinig. Bilyonaryo? Baka naman saktan ka lang niya. Baka naman paglaruan ka lang ng mga mayayaman. Ate Gaia, baka naman gamitin ka lang nila para sa kanilang mga laro. Sabi ni Ate Rosa, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang mga mayayaman, iba ang mundo nila. Baka naman lamunin ka lang ng kanilang kayamanan. Pilit na pinakalma ni Gaia ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi po ganoon si Leo, at hindi po ako papayag na saktan nila ako.
Alam ko po ang aking halaga. Ngunit sa loob niya, may bahagya ring takot. Ang mundo ni Leo ay malaki, nakakasilaw, at minsan ay nakakapanlumo. Paano kung tama sila? Paano kung hindi niya kayang panindigan ang sarili niya sa mundo ng mga Dela Cruz? Ngunit si Leo, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay handang lumaban. Hindi para sa negosyo, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa babaeng mahal niya. Sa isang board meeting ng Dela Cruz Corporation, kung saan naroroon ang lahat ng mga miyembro ng pamilya, kasama si Doña Sofia, inanunsyo ni Leo ang kanyang relasyon kay Gaia. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Alam kong may mga usap-usapan tungkol sa akin at kay Gaia. Simula ni Leo. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Gusto kong linawin na ang aking damdamin para sa kanya ay tunay. Mahal ko si Ligaya Reyes. At kung sino man sa inyo ang nag-iisip na siya ay isang gold digger o hindi karapat-dapat, nagkakamali kayo. Siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Nagulat ang lahat. Walang sino man ang umasang ganoon kalakas ang kanyang pagdepensa. Aurelio, hindi mo maaaring sirain ang iyong sariling reputasyon at ang reputasyon ng ating pamilya. Sigaw ni Doña Sofia na ngayon ay halatang galit na. Ang reputasyon ko ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama ko, Doña Sofia. Nakasalalay ito sa kung sino ako at kung ano ang aking paninindigan, sagot ni Leo. At ang paninindigan ko ay, ipaglalaban ko ang babaeng mahal ko. Sa mga sumunod na araw, isang napakalaking business deal ang inihain kay Leo. Ito ay isang proyekto na magpapalago pa sa kayamanan ng De La Cruz. Ngunit may kondisyon. Kailangan niyang hiwalayan si Gaia at pakasalan ang anak ng business partner nilang mayaman. Walang pag-aatubili, tinanggihan ni Leo ang deal. Ang aking kaligayahan ay hindi mabibili ng pera. Hindi ko ipagpapalit ang babaeng mahal ko para sa kahit anong negosyo. Sabi niya sa kanyang abogado. Ang desisyong ito ay nagpakita ng tunay na pagbabago kay Leo. Hindi na siya ang taong gumagamit ng pera para malutas ang lahat. Ngayon, handa siyang isakripisyo ang pera para sa tunay na pagmamahal. Samantala, si Gaia ay hindi nagpatalo. Sa mga social event na pinipilit siyang daluhan, kasama si Leo, nakaharap niya ang mga panunuya at mapanlait na tingin. Minsan, sa isang hapunan, nilapitan siya ni Doña Sofia na may kasamang dalawang matrona na nakasimangot sa kanya. Ligaya, hindi ka ba naiilang sa ganitong setting? Sanay ka lang siguro sa mga karinderiya at mga street food? Ngumiti si Gaia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkawiti. Ay, Doña Sofia, masarap po ang pagkain sa karinderiya. Pero mas masarap po ang pagkain na may kasamang tunay na kasama. Hindi po tulad ng mga pagkain dito na mamahalin. Pero kung minsan, walang kaluluwa. Nagulat ang mga matrona at maging si Doña Sofia ay walang masabi. Ang kanyang sagot ay simple, totoo, at matalim. Sa isa pang pagkakataon, may isang socialite ang nagtanong sa kanya, paano ka nakakapasok sa aming mundo? Hindi ka ba nahihirapan sa aming mga protocol? Ah, mas madali po kaysa sa akala nyo, sagot ni Gaia. Sa barangay po namin, mas maraming protocol sa pagkuha ng tubig sa gripo kapag may pila o sa pagkuha ng diskwento sa palengke. Kailangan po ng diskarte, ng pasensya, at ng tunay na pakikipagkapwa-tao. Ang mga iyon po, hindi kayang bilhin ng pera. Tuwing nakikita ni Leo ang kakayahan ni Gaia na ipagtanggol ang kanyang sarili nang hindi nawawalan ng dignidad o pagiging totoo, lalo siyang humahanga. Si Gaia ay hindi lamang maganda, kundi matalino at may paninindigan. Ngunit habang umiinit ang kanilang pag-ibig at lumalalim ang kanilang koneksyon, isang pamilyar na anino ang muling bumalik upang hamunin sila. Ang kanyang tiyuhin, si Tiyo Ben, na siyang sanhi ng kanilang unang pagkakakilala kay Leo ay muling nagparamdam. Ang kanyang utang na tila nalutas na ay muling lumitaw at ngayon, mas malaki
at mas mapanganib. Nakipagsabuatan si Tio Ben sa isang kilalang loan shark sa Tondo, si Mang Celso, isang lalaking may reputasyon sa pagiging malupit at walang awa. Isang hapon, habang naglalakad si Gaya pabalik sa barangay, kasama si Leo, sinalubong sila ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na may kasamang malaking tao na may balbas at tattoo. "Ikaw ba si Ligaya Reyes?" Tanong ng lalaking may balbas, si Mang Celso. "Ang tiyuhin mong si Ben ay may malaking utang sa akin. At dahil ikaw ang kanyang kamag-anak, ikaw ang may pananagutan." Ibinigay ni Mang Celso ang isang dokumento na nagpapakita ng utang na may napakalaking interes. Kung hindi nila mababayaran sa loob ng 1 linggo, babawiin niya ang lupa at bahay ng pamilya ni Gaya. Nagngalit ang ngipin ni Leo. "Hindi niyo pwedeng gawin yan. Gagamitin ko ang lahat ng resources ko para bayaran ang utang na yan." Ngunit pinigilan siya ni Gaya. "Hindi, Leo. Hindi natin pwedeng gawin iyan." Nagtaka si Leo. "Bakit? Kaya kong bayaran yan agad. Hindi ko hahayaan na mawalan kayo ng bahay." "Dahil kung babayaran mo ito, Leo, hindi ko mapapatunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa." Sabi ni Gaya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Gagamitin nila iyan laban sa akin. Sasabihin nila na umaasa lang ako sa pera mo. Hindi ko gusto iyan. Gusto kong harapin ito sa sarili kong paraan. Gusto kong patunayan na hindi lang pera ang solusyon sa lahat ng problema." Sa mga salita ni Gaya, nakita ni Leo ang kanyang tunay na lakas, ang kanyang pagmamahal sa komunidad, ang kanyang katalinuhan, at ang kanyang pagnanais na ipaglaban ng tama ay mas malakas pa sa anumang halaga ng pera. "Pero paano?" tanong ni Leo na nag-aalala. "Sa tulong ng barangay ko, sa tulong ng mga tao na nagmamahal sa akin," sagot ni Gaya na may matamis na ngiti. "At sa tulong mo, Leo, hindi sa pera, kundi sa iyong pag-iisip. Kailangan ko ang iyong tulong upang makahanap ng paraan para malutas ito ng legal nang hindi ginagamit ang pera." Sa sandaling iyon, nakita ni Leo ang isang bagong hamon. Hindi na ito tungkol sa pera o kayamanan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa tiwala, at sa paghahanap ng mga solusyon na hindi nakasalalay sa kung gaano kakayaman. Ito ang simula ng kanilang pinakamalaking pagsubok, kung saan ang dalawang mundo ay muling magtatagpo. Hindi sa pamamagitan ng pagbangga, kundi sa pagtutulungan. Ang kanilang gintong tadhana ay muling haharap sa matinding pagsubok. At sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa kung paano sila magiging magkasama, kundi kung paano sila mananatiling matatag sa harap ng lahat ng hamon. Hindi nagtagal. Ang buong barangay ni Gaya ay naging isang pugad ng pagkakaisa at paghahanap ng katotohanan. Si Mang Celso, sa kanyang pananakot, ay hindi lamang nagdulot ng takot, kundi nagpukaw din ng galit at malasakit mula sa komunidad. Ang mga kwento ng kanyang kalupitan, ng kanyang mga biktima na nawalan ng bahay at lupa, ay tila mga anino na nagmumulto sa bawat sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mananahimik ang mga tao. Sa tulong ni Leo na nagbigay ng legal na payo at gabay nang hindi ginagamit ang kanyang yaman, si Gaya at ang mga pinuno ng barangay ay nagsimulang magtipon ng ebidensya. Naghanap sila ng mga dating biktima ni Mang Celso, mga taong pinagkaitan ng katarungan dahil sa kanilang kawalan ng kapangyarihan at kaalaman. Sa bawat kwento, mas lalong naging malinaw ang sistema ng panloloko ni Mang Celso, ang pagpapataw ng labis na interes, ang mga kontratang puno ng nakatagong patibong, at ang pananakot na ginagamit upang hindi na makapanlaban ang mga biktima. Si Tio Matoy, kahit hindi direktang nakialam, ay tila may kakaibang kapangyarihan. Isang araw, habang nagpapahinga sa penthouse ni Leo, binanggit niya sa kanyang pamangkin ang isang abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap, si Atay Ramirez. "Magaling yan, Aurelio. Hindi nagpapabayad para sa serbisyo lamang. Subukan mong iparating sa kasintahan mo ang pangalan niya. Baka sakali makatulong."
Si Leo, na sanay nang makita ang kakaibang paraan ng kanyang tiyo, ay agad na ipinarating kay Gaia ang pangalan ng abogado. Dahil dito, nagkaroon sila ng dagdag na lakas at direksyon sa kanilang laban. Dumating ang araw na itinakda ni Mang Celso para kolektahin ang utang. Ngunit sa halip na isang pamilyang natatakot, sinalubong siya ng isang buong barangay na handang lumaban. Sa gitna ng barangay hall, sa harap ng kapitan at ng mga konsihal, nakaupo si Gaia, kalmado at matapang. Katabi si Leo na tahimik ngunit handang sumuporta. Kasama nila si Atty. Ramirez, na kusang loob na tumulong. Pumasok si Mang Celso, kasama si Tio Ben, na may ngiti sa labi. Tila sigurado na sila ang mananalo. Ngunit nang makita niya ang dami ng tao, ang mga mukha na puno ng determinasyon, at ang presensya ng isang abogado, bahagya siyang kinabahan. Aba, ano ito? Simula ni Mang Celso na pilit na pinapanatili ang kanyang tapang. Kolektahan lang naman ng utang. Bakit parang may fiesta? Hindi ito fiesta, Mang Celso, matatag na sagot ni Gaia. Ito po ay paghahanap ng katarungan. Ipinresinta ni Atty. Ramirez ang ebidensya, ang mga kontrata ni Mang Celso na lumalabag sa usury law, ang mga testimonya ng mga dating biktima, at ang mga dokumentong nagpapatunay na si Tio Ben ay nagkaroon ng collusion kay Mang Celso para dayain ang pamilya ni Gaia. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga kwento ng paghihirap ay nagpukaw ng galit sa mga nakikinig. Si Tio Ben, na laging may alibi, ay biglang nawalan ng imik. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng takot. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga testimonya ng kanyang mga dating kasabwat at ng mga taga-barangay na nakasaksi sa kanyang mga kalokohan ay nagpatahimik sa kanya. Mang Celso, ang iyong mga gawain ay iligal, pahayag ni Atty. Ramirez. Ang utang na ito ay hindi balido. Bukod pa rito, mayroon kaming sapat na ebidensya upang sampahan ka ng kaso para sa pagnanakaw at panloloko sa napakaraming tao. Kung gusto mo itong iwasan, ang iyong tanging pagpipilian ay ibasura ang utang na ito at bayaran ang mga pinsalang idinulot mo sa mga biktima mo. Napaatras si Mang Celso. Ang kanyang mga tauhan na sanay sa pananakot ay hindi alam kung ano ang gagawin sa harap ng batas at ng nagkakaisang komunidad. Sa huli, napilitan si Mang Celso na ibasura ang utang at sumang-ayon sa mga kondisyon ng barangay at ni Atty. Ramirez. Ang katarungan ay nananaig. Ang bahay at lupa ng pamilya ni Gaia ay ligtas. Si Tio Ben, nakakaramdam ng matinding hiya, ay umalis ng walang imik. Ang kanyang balikat ay bumaba sa pagkabigo. Nagpalakpakan ng barangay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang paglutas ng utang, kundi isang pagpapatunay na ang pagkakaisa at pagtindig para sa tama ay mas malakas pa sa anumang uri ng pananakot o pera. Sa tabi ni Gaia, nakangiti si Leo, puno ng paghanga. Nakita niya ang tunay na lakas ni Gaia, ang lakas ng kanyang komunidad, at ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili. Ang dignidad, integridad, at pagmamahala ng mga tao. Ang karanasan na ito ay lalong nagpatatag sa kanyang paniniwala na si Gaia ang kanyang gintong tadhana. Matapos ang insidente sa barangay, nagkaroon ng malalim na pagbabago sa pananaw ni Leo. Hindi na siya ang Leo na sumusubok bumili ng kaligayahan o lumutas ng problema sa pamamagitan ng paggamit ng pera. Nakita niya kung paano nagsama-sama ang mga tao ni Gaia, kung paano sila nagtulong-tulong upang makamit ang isang bagay na mas malaki pa sa kanilang sarili. Nakita niya ang kakayahan ni Gaia na mamuno, na magbigay inspirasyon at na gumawa ng pagbabago gamit ang kanyang puso at isip, hindi ang kanyang pitaka. Isang gabi, habang naglalakad-lakad sila sa tahimik na baybayin ng Manila Bay, malayo sa ingay ng syudad, hinawakan ni Leo ang kamay ni Gaia. Gaia, simula niya. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pagninilay. Ang nangyari sa barangay ninyo
Binago nito ang pananaw ko sa maraming bagay. Akala ko noon, ang pera ang solusyon sa lahat. Pero ikaw at ang komunidad mo, ipinakita ninyo sa akin na may mas mahalaga pa sa pera. Ano yon, Leo? Tanong ni Gaya, habang nakatingin sa nagkikinangang ilaw ng syudad. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ang puso, ang pagmamahal, ang pagkakaisa, sagot ni Leo, habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. At ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang meron siya, kundi sa kung paano siya nakakatulong sa kapwa at kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang pinagmulan. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Patuloy ni Leo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Gaya, puno ng pag-asa at determinasyon. Gusto kong maging bahagi ng mundo mo, Gaya. Hindi lang ang ipasok ka sa mundo ko, kundi ang ako naman ang maging bahagi ng iyo. Gusto kong gamitin ang aking talento at ang mga mapagkukunan ko, hindi para lang magkaroon ng mas maraming pera, kundi para makagawa ng tunay na pagbabago, para makatulong sa mga taong tulad mo, tulad ng barangay mo. Nagtaka si Gaya. Anong ibig mong sabihin? Magtatayo ako ng isang bagong foundation. Paliwanag ni Leo. Hindi lang ito isang charitable institution na magbibigay ng donasyon. Ito ay isang Sustainable Community Development Program na tutulong sa mga lokal na komunidad na magkaroon ng sariling kabuhayan, ng malinis na tubig, ng edukasyon, ng infrastruktura. Gusto kong tulungan silang bumuo ng kanilang sariling kinabukasan at hindi lang umasa sa limos. Gusto kong magsimula sa barangay ninyo. Nakangiti si Gaya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Leo, iyan ang pinakamagandang desisyon na narinig ko mula sa iyo. Iyan ang tunay na ikaw. Sa sandaling iyon, alam ni Gaya na si Leo ay tunay na nagbago. Hindi na siya isang bilyonaryong may sariling mundo, kundi isang taong handang yumakap sa kanyang pinagmulan, handang magbahagi ng kanyang sarili, at handang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Isang hapon, habang nagpapahinga sina Leo at Gaya sa balkonahe ng penthouse, nakatingin sa abalang syudad, nakarinig sila ng isang malakas na tawanan mula sa opisina ni Tio Matoy. Si Tio Matoy, na nagpapanggap na abala sa pagbabasa ng pahayagan, ay tumawag sa kanila. Aurelio, Gaya, halik kayo rito. May gusto akong ipakita sa inyo. Nagkatinginan sina Leo at Gaya na sanay na sa mga kakaibang hirit ni Tio Matoy. Pagpasok nila, nakita nila si Tio Matoy na nakangiti ng maluwag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Sa harap niya ay nakalatag ang isang album ng mga lumang larawan. Tio Matoy, ano po iyan? Tanong ni Leo. Ah, ito? Sabi ni Tio Matoy habang ipinapakita ang isang larawan ng isang binata na naghaharana sa ilalim ng bintana ng isang dalaga na may hawak na gitara na bahagyang malaki sa kanya. Ito ang batang Aurelio. Tingnan nyo, napakahina pagdating sa pag-ibig, di ba? Tio! Reklamo ni Leo na mula ang mukha. Huwag kang magkunwari, Aurelio. Hirit ni Tio Matoy na kumindat kay Gaya. Alam mo naman kung gaano ka ka-clueless nun, kaya kailangan kong umaksyon. Nagtaka si Gaya. Anong ibig niyong sabihin, Tio Matoy? Huwag kang magkunwari, Tio Matoy. Alam kong may kinalaman ka sa lahat ng ito. Sabi ni Leo, na biglang may naalala. Ngumiti si Tio Matoy, isang nangiting kasing tuso ng isang kuting na nakahuli ng isda. Sa wakas, nakuha mo rin. Akala ko hindi mo na maiintindihan. Oo, anak. Ako ang nagplano ng lahat. Nagulat sina Leo at Gaya. Ang golden proposal? Tanong ni Leo, hindi makapaniwala. Ikaw ang nagpayo niyon sa akin? Akala ko ay para sa akin niyon, para maging mas matapang ako. Ha? Para sa'yo? Para sa'yo? Oo, para ma-realize mo na hindi lahat ng babae ay madaling makuha ng pera. Paliwanag ni Tio Matoy. Alam kong mangmang ka sa pag-ibig. Ang tanging alam mo ay pera. Kaya kailangan kitang tulungan.
Kailangan kitang ilagay sa isang sitwasyon kung saan ang pera ay walang silbi. Pero ang mga payo ninyo tungkol sa harana, sa mga regalo, sabi ni Gaya na natatawa. Mga jeepney na may ginto, mga Carabao na ginto, mga sari-sari store na puno ng mga mamahaling bagay. Iyon ba ay bahagi rin ng plano ninyo? Siyempre, sagot ni Tio Matoy na tumawa ng malakas. Alam kong mali ang interpretasyon ni Aurelio, pero sa bawat maling regalo niya, mas lalo niyang nakikita ang tunay na ikaw, ligaya. Ang tunay na babae na hindi nagpapabola sa kayamanan. Ang babaeng may sariling paninindigan at may puso para sa kapwa. Kaya mo rin pala ako pinabalik sa trabaho bilang personal assistant mo? Tanong ni Gaya na nakangiti. Oo, para magkalapit kayo, sabi ni Tio Matoy. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamahal. Nakita ko sa iyo ang isang babae na perpekto para sa aking pamangkin. Kailangan lang ni Aurelio ng kaunting tulak, ng kaunting aral, at ng kaunting pagmamaniobra mula sa kanyang matandang tiyo. Napailing si Leo na may halong inis at paghanga. Kaya pala ang lahat ng payo mo ay parang may bahid ng kalokohan. Pinaglalaruan mo lang pala ako. Hindi ka pinaglalaruan, Aurelio. Seryosong sabi ni Tio Matoy. Pinoprotektahan ko ang iyong puso. Gusto kong makahanap ka ng tunay na pag-ibig, hindi ang isang pag-ibig na binili ng pera. At nakita ko na kay ligaya mo lang yon mahahanap. Kaya ko ginawa ang lahat para sa iyong kaligayahan at para sa inyong dalawa. Sa sandaling iyon, hindi na nakaramdam si Leo ng inis. Naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat. Si Tio Matoy, ang kanyang kakaibang, mapanlinlang na tiyo, ay siya palang naging Cupid niya, ang kanyang tagapaggabay sa isang paglalakbay na nagbago sa kanya. Salamat, Tio Matoy, sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay malambing at taos-puso. Oo nga po, maraming salamat, Tio Matoy, sabi rin ni Gaya habang ngumiti. Hindi po namin inakala na sa kabila ng lahat ng kalokohan, may malalim po palang dahilan ng lahat. Nakangiti si Tio Matoy. Ang kanyang mukha ay puno ng satisfaksyon. Ngayon, naiintindihan niyo na. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang sa anyo ng pera. Ang tunay na ginto ay nasa puso. At kayong dalawa, mayroon kayong gintong tadhana na mas mahalaga pa sa anumang yaman. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang nakakatawang pagkakamali ay dahan-dahang namukadkad sa gitna ng pagsubok at pagtuklas. Ang mga pader na gawa sa pera at pagkakaiba sa antas ng pamumuhay ay gumuho, napalitan ng tulay ng pag-unawa at pagmamahal. Ang gintong tadhana na kanilang pinaniniwalaan ay hindi lamang ang yaman na taglay ni Leo, kundi ang kayamanan ng puso, ng kaluluwa, at ng pagkakaisa na natagpuan nila sa isa't isa. Ang mga salita ni Tio Matoy ay tila musika sa pandinig ni Leo at Gaya. Nagbibigay linaw sa lahat ng kalokohang pinagdaanan nila. Ang kanilang pag-ibig na minsang nagsimula sa isang nakakatawang pagkakamali ay ngayon ay matatag na nakatayo, pinatibay ng pagsubok at pag-unawa. Ang mga pader ng pagkakaiba sa yaman ay gumuho, napalitan ng isang tulay ng pagmamahalan. Ngunit may isang bagay pa, ang kulang. Ang golden proposal na minsang naging sanhi ng gulo ay kailangan ngayong gawing totoo at higit sa lahat, totoo sa puso. Isang gabi, matapos ang isang masarap na hapunan sa isang simpleng kainan sa barangay ni Gaya, kung saan kinain nila ang paborito nilang sinigang at lechon kawali, inakay ni Leo si Gaya sa may parke ng kanilang komunidad. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang mga bituin ay kumikinang, tila saksi sa kanilang tahimik na sandali. Ang tanging ilaw ay ang mga lumang ilaw poste at ang kislap ng mga paboritong ilaw pambata sa mga bahay. Huminto si Leo sa ilalim ng isang puno ng mangga, kung saan minsan silang nagkwentuhan habang nagtatrabaho sa proyekto ng foundation niya. Hinarap niya si Gaya. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinawakan ang mga kamay nito. Sa mga mata ni Leo,
Walang bakas ng pagmamayabang o ng labis na kumpiyansa. Puno ito ng sinseridad, pagmamahal, at bahagyang kaba. Gaya, simula niya, ang kanyang tinig ay malambing at bahagyang nanginginig. Naalala mo ba ang unang beses na nagkita tayo? Ang gulo, di ba? Akala ko kaya kong bilhin ang lahat ng gusto ko, pati ang kaligayahan. Pero ikaw, ipinakita mo sa akin na may mas mahalaga pa sa ginto at diamante. Nakangiti si Gaya. Maalala ang mga sandaling yon. Oo, Leo. Naalala ko. Akala ko rin, mangungutang ka o mananakot. Natawa si Leo ng mahina. Napakabobo ko noon. Hindi ko alam kung paano magpahayag ng nararamdaman ko, maliban sa paggamit ng kung anong alam ko, ang yaman. Pero salamat sa iyo, salamat sa barangay mo, at salamat kay Chumatoy. Marami akong natutunan. Tumitig siya sa mga mata ni Gaya, puno ng pag-asa. Natutunan kong ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa mga mamahaling bato, kundi sa puso ng isang tao. At ang puso mo, Gaya, ang pinakamagandang ginto na natagpuan ko. Dahan-dahan, lumuhod si Leo sa harap ni Gaya. Hindi siya naglabas ng marangyang singsing. Sa halip, kinuha niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng kawayan na may simpleng ukit ng bulaklak ng sampagita. Sa loob nito ay nakahimlay ang isang singsing, hindi gawa sa ginto o diamante, kundi sa plak, na may maliit at pinong bato ng perlas na nakalagay sa gitna. Ito ay regalo ni lola niya na bigay ng kanyang lolo noong araw, isang simbolo ng pag-ibig na matatag sa kabila ng pagiging simple. Ligaya Reyes, simula ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dahil sa iyo, natutunan kong maging mas mabuting tao, isang taong may puso, hindi lang may pera. Nagsimula akong bumuo ng mga pangarap, hindi lang mga negosyo. At ang pangarap na yon, gusto kong kasama ka. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi ko ipinapangako sa iyo ang isang buhay na puno ng yaman. Ipinapangako ko sa iyo ang isang buhay na puno ng pagmamahal, ng pagtawa, ng pag-unawa, at ng patuloy na pagtuklas sa mga bagay na mas mahalaga pa sa salapi. Gusto kong maging asawa mo, makasama ka sa bawat umaga, makasama ka sa pagtulong sa iba, at makasama ka sa pagtanda. Gaya, tanong niya, habang nakatitig sa mga mata nito, will you be my gintong tadhana? Will you marry me? Mangyak-ngyak si Gaya. Ito ang sandaling matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi sa paraang akala niya. Hindi dahil sa yaman ni Leo, kundi dahil sa pagbabago niya. Napakabait, napakasincere, at napakamapagkumbaba ni Leo ngayon. Oo, Leo, oo, sagot ni Gaya, habang tumango ng paulit-ulit. Yumakap siya kay Leo ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Isinuot ni Leo ang singsing sa daliri niya, at kahit simple, pakiramdam ni Gaya, ito ang pinakamahalagang alahas na natanggap niya. Ito ay simbolo ng kanilang paglalakbay, ng kanilang pag-ibig na tunay na ginto. Ang balita ng kasal ni Leo at Gaya ay kumalat ng mabilis, tulad ng apoy sa tuyong damo. Ang mga barangay ay nagdiwang, at kahit ang ilan sa pamilya De La Cruz ay nagulat, napanatag din sila sa tunay na kaligayahan ni Leo. Ang kasal mismo ay isang pagtatanghal ng pagmamahalan, pagkakaisa at paggalang sa kultura. Nagpasya sina Leo at Gaya na magkaroon ng 2 seremonya. Ang isa ay isang simple at pribadong kasal sa isang lumang simbahan sa Manila kung saan dumalo lamang ang kanilang malalapit na pamilya at kaibigan. Simple ang kasuotan ni Gaya, isang puting terno na gawa ng isang lokal na mananahi, pinalamutian ng mga burdang sampagita. Si Leo naman ay nakasuot ng isang klasikong barong Tagalog na pinaghandaan ng kanyang tiyo Matoy. Ngunit ang tunay na fiesta ay ang sumunod na resepsyon na ginanap mismo sa barangay ni Gaya. Ito ang kasalan ng 2 mundo, pinag-isa ng pag-ibig. Ang buong komunidad ay nagtulong-tulong sa paghahanda, nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan.
Ang mga lansangan ay pinalamutian ng mga banderitas na makukulay at ang bawat sulok ay puno ng musika at tawanan. Ang barangay hall ay ginawang isang magarang reception, ngunit may mga detalyeng nagpapakita ng buhay ni Gaya. Sa isang tabi ay may sari-sari store na puno ng mga lokal na produkto na may mga halo-halo at nabongambando, street food stall sa labas. Ang mga bisita mula sa mataas na lipunan ay nagulat, ngunit karamihan sa kanila ay nasiyahan sa karanasan. Ang pagkain ay isang pista ng mga lutuing Pilipino, lechon na inihaw hanggang sa maging crispy, iba't ibang uri ng pansit, adobo na niluto sa lumang paraan, at isang mesa na puno ng mga kakanin at mga lokal na panghimagas. Ang musika ay halo, isang rondala na tumutugtog ng mga tradisyonal na awitin at isang modernong banda na nagpapasayaw sa mga bisita hanggang madaling araw. Nakita ni Doña Sofia, ang tiyahin ni Leo, ang kasayahan ni Leo. Sa una ay medyo nagulat siya sa simple at masiglang setup, ngunit nang makita niya ang mga mata ni Leo na nagniningning sa kaligayahan at ang paraan ng pagtawa ni Gaya, napagtanto niya na ito ang Leo na hindi pa niya nakikita noon. Lumapit siya kay Gaya at sa kauna-unahang pagkakataon ay niyakap niya ito. Maligayang kasal, Gaya. Pinaligaya mo ang aking pamangkin. Ang tunay na yaman ay ang kaligayahang ito. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ni Leo at Gaya ang pagbuo ng kanilang buhay, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang mga kasosyo sa paggawa ng pagbabago. Ang foundation na itinatag ni Leo ay naging isang huwaran ng sustainable community development. Nagsisimula sa barangay ni Gaya at lumalawak sa iba pang nangangailangan na komunidad sa buong bansa. Si Gaya, sa kanyang katalinuhan at kaalaman sa komunidad, ay naging isang mahalagang bahagi ng foundation. Pinangungunahan ang mga proyekto sa edukasyon at kabuhayan. Ang kanilang buhay ay puno pa rin ng mga nakakatawang sandali dahil sa kanilang pagkakaiba. Minsan, sinusubukan pa rin ni Leo na magbigay ng mamahaling regalo, ngunit palaging sinasaway ni Gaya at pinipiling gamitin ang pera para sa foundation o sa mga pangangailangan ng barangay. Minsan, imbis na mag-date sa isang mamahaling restaurant, mas gusto ni Gaya na magluto si Leo para sa kanya ng isang simpleng tinola na may sabaw at bigas na palaging hindi nasasarapan si Leo, ngunit kinakain pa rin niya ng may ngiti. Si Tio Matoy, ang Cupid ng kanilang pag-ibig, ay patuloy na nagpapalitaw, lumalabas mula sa mga anino ng penthouse para lamang magbigay ng kakaibang payo o magreklamo tungkol sa pagkain ni Leo. Ngunit palagi siyang may ngiti sa labi, masaya sa nakikita niyang kaligayahan ng kanyang pamangkin. Minsan, inasar pa niya si Leo. O Aurelio, naghahanap ka pa rin ba ng mga gintong karabaw para sa iyong asawa? Tinginan lang sina Leo at Gaya at ngingiti. Ang kanilang gintong tadhana ay hindi tungkol sa mga gintong karabaw o sa mga jeepney na may ginto. Ito ay tungkol sa isang pag-ibig na higit sa yaman, higit sa pagkakaiba ng antas ng buhay. Ito ay isang pag-ibig na itinayo sa sinseridad, pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa kung sino sila. Sa huli, ang kwento ni Ligaya at Aurelio ay naging isang patunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi nabibili ng pera, kundi natatagpuan sa mga puso na handang magmahal, matuto, at lumago ng magkasama. Ang kanilang pag-ibig ay isang gintong kapalaran, hindi dahil sa kanilang yaman, kundi dahil sa ginto ng kanilang mga puso na nagtagpo at nagtayo ng isang hinaharap na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ito ay isang gintong tadhana na mas kumikinang pa sa anumang kayamanan sa mundo.